Hello, good morning guys. Andito po tayo ngayon sa Montera Verde. Dito po yan sa San Mayor. Ayan. Pero po tayong gagawing project. Ito po. So, ang gagawin po natin dito ay extension po yung dito sa harapan at saka dun sa likod. So, pansamantala ang gagawin namin muna dito, unahin namin ito pong harapan. Ayan. So extend po namin dito, may terrace po dito sa labas, dito sa harap, at isang kwarto, bali dalawang kwarto po ito. So ayan. So sa ngayon ang gagawin po namin dito mga ka-builders, maghuhukay kami nung foundation dito po sa harap. So bali 4 na poste po ito. Doon sa may kanto na yon, dito, tapos dito, saka doon. So yun po muna yung gagawin namin sa ngayon, dahil uunahin po muna namin itong harapan. So ayan, at maglilinis po muna kami. Ayan. So yun mga ka-builders. At yung likod po, papakita ko po sa inyo. Ayan, dito sa may kusina. Ayan, dito po ililipat. So mag-i-extend na po kami rin dito ng pinaka kusina nila. Yun. Ayan. So extension na rin po yung likod nito sa bandang itaas. Ito po. Ayan. So dito mapupunta po yung pinakapintuan ng CR. Ayan. Ayan mga ka-builders. Naglilinis po muna tayo para nang sa ganun po makapagsimula kami, makapaghukay para dun sa foundation. Ayan. So ito mga ka-builders, ang una namin gagawin dito ay extension muna sa harapan. Dahil nga po sa alam nyo po mga ka-builders, sa totoo lang po, pinagkakasya lang po dito yung budget. So kumbaga sa mga ka-builders, mayroon itong terms: first tranche, second tranche, third tranche. Ayan, hanggang sa maging finish to. So yung first tranche, kung magkano po muna yung budget, doon po muna natin gugugulin yung budget niya kung saan po pwede. So yung first tranche na submit ng budget nito ay gagamitin ko muna dito sa extension para magkaroon po muna ng muka itong harap po ng bahay. Ayan. So sa ngayon po, naghuhukay na kami para doon sa gagawing foundation. Dahil yun po muna ang gagawin namin dito sa harapan, para nang sa ganun po, ang sabi nga ng may-ari, gusto niya ma-extend muna yung harap at hindi muna magalaw yung loob. So ganun din naman po talaga ang suggestion ko, maiayos na to ng sabay-sabay po yung pagpipinis, kasi mas mahirap po magpinis, mas mahirap pong ipinis na muna yung loob at saka galawin ito, o kaya yung likod at saka mahuhuli yung extension. So mas mahirap po yung ganong klase ng trabaho, dahil maraming mapiperwisyo. Okay? So ngayon po, eto't nakapaghukay na nga po kami. Ayan, halos sa 1 metro po yung lalim niyan. Talagang kinuha na namin sagad yung pinakamatigas na parte ng lupa. And then maglalagay na kami ng mating sa ilalim, yung pinaka base. So ito na nga po, nagkataon po talaga na may leak doon sa ilalim, may mga tubig po, dahil nga po yan sa yung sa drainage po, hindi nawawala po yung kanal. So ngayon naghahalo na kami, bubuhos na kami ng foundation. Ayan. Okay mga ka-builders, so yan po ay dikit sa pader, dahil po yung magkabilang side po ng bahay may extension na siya. So yun na lang po ang magiging gagawin namin. Magtatayo kami ng sariling post-it foundation para dito sa sarili naman. So ito mga ka-builders, itong tubo na to, ito po yung overflow galing po doon sa Poso Negro. So kasi ang Poso Negro po nito na Montera o Borland ay nasa likod. So alam nyo mga ka-builders, mahirap po talaga ito pagka nasa likod. So ang gagawin namin sa likod, dahil nga nandoon ang
ang pinaka-Poso Negro niya, maglalagay kami ng manhole para kung sakaling mapuno, magsisip-sip po, doon na lang po sisip-sipin siya kasi dito po, ito po yung overflow niya eh. So dahil putol nga po at basag yung PVC, nagdugtong po kami. So ito po yung paraan ng pagdudugtong namin, magkabilaan kasi hindi naman po talaga po pwede na dugtongin niya ng buo. So pareho po siyang putol. Tapos magkaklam kami ng isang PVC at yun ang i-adjust namin, magiging adjuster niya. Ayun. So ito na nga po, yan, nakikita po ninyo, pareho po siyang PVC. So iklinam namin sa gitna para magdugtong siya. Tapos at saka namin itong butas na ito papatungan uli, ikaklam uli namin ng isa pa sa ibabaw. So yan ay nakadikit naman po yan. Yan. So mga kabuilders, tapos para hindi masira yan at maayos yung tibay, kailangan po dyan buhusan. So ito na nga po siya. Oh. Lilinisan po muna, basahan, tapos lalagyan ng pandikit. Ayan. Tapos itatapal po natin dyan sa natitirang butas na yan. So yan po ay nakaklam po yan. Yan po sa may butas na yon. So ayan. So sarado na po mga kabuilders. So ngayon, dahil sarado na po yan, ang gagawin po natin dyan ay bubuhusan natin. So para tumigas siya at hindi na po gumalaw, dire-diretso na siya. Kasi mahirap yung pagka gumalaw pa yan at maapakan. Okay, kaya na mga kabuilders. So ngayon kami naglalatag na ng runner para doon sa gagawin naming beam. Dahil nga po sa magpoporma na kami ng para doon sa slab. So inuna muna namin yung runner, tapos maglalagay kami ng siding. Total ilibilado naman po yan. So paglagay namin ng siding at saka kami maglalagay ngayon ng salo. Dahil nga po sa mahirap po yung space, mapakaliit po ng lugar. Kung ang gagawin namin maglalagay kaagad kami ng salo dyan. Ayan, so nakikita nyo po, mga malinis pa po yung lugar o yung area sa ilalim. So mamaya po nyan ay may salo na yan, may tukod na. Ayan. So ayan mga kabuilders, at nagkakabit na nga rin po ng mga nagtatali na po ng bakal o ng anilyo para doon sa beam. Tapos yung iba naman po niyan, naglalagay na doon ng salo sa ilalim. Ayan. So yung jack kasi natin, so adjustable naman yan eh. Adjustable yung jack. So kapag po nilibil na yan, kapag po nasa tinansian yung dulot-dulo niyan, i-adjust na lang po yan, yung jack na yan. So wala akong problema diyan sa ilalim kung lumundo yan dahil hindi po yan lulundo. Ina-adjust lang po yung jack niyan. Ayan, no. Kompleto na po yung pinakasalo niya sa ilalim, yung tukod. So kahit maglulundag man dito, walang problema. So ayan na nga po, nakapaglatag na tayo ng unang framing. Ang pagitan po ng framing natin dyan ay 30 cm. So magiging double matting po yan. Magiging double matting yan. So ang magiging pagitan na lang po yan is 15 cm square centimeter. So yan, una 30 by 30. Tapos sa pangalawang latag naman po, ganun din, 30 by 30, pero sa pagitan na po nila. Ayan. So, kaya ang magiging butas po ng bawat isang bakal niyan ay nasa 15 by 15 cm. Yun. So, ayan na nga po mga kabuilders. At ready na sila sa paglalatag ng bakal ng framing para dito sa slab. Ayan. So, okay na. Mayroon ng siding. Okay. At saka isa pa, nakakompleto na yung ating framing. Mayroon na siyang double matting.
Ayan, 15 cm by 15 cm at ready na kami sa pagbubuhos. Okay mga ka-builders, ayan at nabuhusan na nga po. Kitang-kita naman natin na buhos na siya at handang-handa na. So, hanggang dyan muna tayo mga ka-builders. Kitang-kita po tayo sa susunod na update.